Good morning. Good morning. It's coffee time with Kat. Amen. Okay. Okay, ang title ng reflection for today, The Promise of the Holy Spirit, taken from John 14, verses 21 to 26. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. Whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him." Judas, not the Iscariot, said to him, "Master, then what happened that you will reveal yourself to us and not to the world?" Jesus answered and said to him, "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words. Yet the word you hear is not mine, but that of the Father who sent me. I have told you this while I am with you. The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you everything and remind you of all that I told you." The Gospel of the Lord. Okay, para sa akin, ang Sige. na-touch ako yung sabi dito na whoever loves me will keep my word. Yan. So, para sa akin, no, kaya naman na-touch ako doon kasi parang kinakausap ako ni Lord dito eh. No? Doon sa time naman na yon, eh, pinaparinig niya sa mga apostles niya. No? Sabi, kung mahal mo ko, maririnig mo ko, di ba? Sabi nga natin yung naririnig, listening, talagang totoong nakikinig kay God. So pag nakikinig ka kay God, sabi dito, gagawin mo kung ano yung dapat, no? Alam din naman nila yon kasi pinakita sa kanya. Tayo naman, alam din natin yon dahil sa Ten Commandments and everything. So para sa akin, no, yung sinasabi ditong whoever loves me will listen to me. Doon na yung papasok yung title dito na sinabi Holy Spirit. Yan naman yung magiging katulong natin para magawa natin yun. Ah, Kaya may ending siya na may Holy Spirit. No? Parang gawin mo yung gusto mo dahil mahal mo ko at andyan naman yung Holy Spirit na tutulong sa iyo. Amen. ayan, okay. Ang sinasabi mo ay yung ating pagmamahal sa ating Panginoon, mapapadama lang natin yun kung tayo ay nakikinig, sumusunod, tumatalima sa kanyang mga utos. Ngayon, andyan naman ang Holy Spirit, pinadala niya para tayo ay matulungan na maalala natin kung ano yung dapat nating gawin. Amen. Yan. Okay. Ako ang pinili ko, the advocate.
Sabi rito, the advocate, the Holy Spirit. So, iisa yan. Yung Holy Spirit, yun yung advocate. Whom the Father will send in my name. So, yung advocate, parang yan yung makakatulong sa atin para magawa natin yung gusto sana ng ating Panginoong Hesus na magawa natin. Yan. Ano ang gusto niya? Pareho nun sa'yo. Ang sabi niya, sumunod sa aking mga utos sa inyo. Yon. Tapos, kasi pagka sumusunod kayo sa akin, sumusunod din kayo sa aking Ama. Dahil sinasabi na nga niya na pagka minahal ko kayo, sabi niya, whoever loves me will keep my word. Ayan. Lagi ninyong inilalagay sa puso ninyo kung ano yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus sa inyo. Ang Holy Spirit na pinadala ng Ama in behalf of Jesus. Kasi si Jesus ang lagi niyang hinihingi yun eh. Pag alis ko rito, sana yung Holy Spirit would be with them para sila ay matulungan. Yun yung gusto ng ating Panginoon. So, ang na-pick up ko is yung Holy Spirit, which is very important sa Yeah. ating mga Kristiyano. Kasi, lalong-lalo na, sabi dito, aalis na nga siya, di ba? So, paano yun? Ano yung katulong namin dito? So, hindi na niya inantay, tanungin yon. So, sinabi na niya na yung Holy Spirit that will be sent by the Father. Yun. Okay. So, ngayon, yung ano ko naman, yung parang pwedeng message. Kasi tayo, no, itong ginagawa natin. Alam ko naman, kung sino man yung mga nakikinig dito, talagang tinatawag kayo, hinihipo tayo ni Lord na para lumapit sa Kanya. Eh, ba't natin ginagawa? Sinasabi natin, Lord, mahal kita. Alam mo naman yon. Yan. Lagi natin yung sinasabi. Pero ang tanong, are you doing what I am saying? Diba? Kaya sinabi niya dito na whoever loves me, keep my word. Keep my word. So, sinabi natin, Lord, mahal kita. So, ang tanong, balik sa atin, are you keeping God's word? Ano ba yung word ni God? Eto mga pinag-aaralan natin. Unang tanong nga how will you know the word? Kung hindi ka nakikinig ng mga reflection, hindi ka nagbabasa ng Bible, or kung hindi ka naman makapagbasa, pag nagsisimba ka, nakikinig ba tayo sa homily? Ang daming way para makuha natin kung ano yung word ni God. Nung maliit pa tayo, kung wala tayong alam, I'm sure lahat tayo memorize natin yung Ten Commandments. Doon pa lang sa Ten Commandments, yun na yung word ni God. Di ba? So kung talagang gusto natin, talagang malalaman natin. Kaya lang yun, ito na naman yung message ni God na laging nauuna yung gusto natin. Kaya nahihirapan tayong mag-keep ng word ni God, which will prove that we really love Him. Binigyan pa tayo ni God ng tulong ng Holy Spirit kasi pwede mo sabihin, ang hirap naman. Alam mo si God, sa sobrang mahal na tayo, binigyan tayo ng katulong para hindi tayo mahirapan, para ma-keep yung word niya kasi talagang mahirap kasi may mga sakripisyo. 'Di ba? Lord, I will follow you. Pero are you ready to pick up your cross? Ibig sabihin, pick up your cross and follow me. Meron tayong daladalang problema. Paano mo dadalhin yung word ni God na daladala mo yung problema? Yun yung kailangan natin yung Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus dito, bago siya namatay, no, na nabibigyan kayo ng Holy Spirit ni Lord para hindi kayo mahirapan kasi dito hindi pa nila alam kung anong klaseng death si God. Kaya inunahan na niya dahil pag nakita, naku, pinako yung ating pinaka-boss, di ba? Ano sila, mada-downhearted sila. So ngayon, babalik nila lahat ng sinabi ni Jesus, huwag kayong malala, papadalang ko ng Holy Spirit, di ba ganun? Yon. Kaya sinabi na niya yung in advance. Before they knew how He will die, sinabi na niya yung help in advance. So ganun din tayo. No? Bago tayo mamatay dito sa mundong ito, sinabi na ni God kung paano tayo makakasama niya. Yan. Amen. Amen. So dagdagan ko lang yon kasi yung sabi mo yung keep my word. Yung sinasabi ni Jesus na keep my word is that
Hindi yan yung hindi yung basta salita lang eh. When you keep the word, that means sabi nga yung si Mama Mary, di ba, laging I ponder in my heart. Ibig sabihin yung salita niya nasa puso ko at yan ay lagi kong sinusunod. Sinusunod ko talaga yan, inuunawa. Now, ang mga salita ng Diyos, karamihan sa ating nababasa sa Bible at pag tayo nagre-reflect, ang karamihan ay simple lang. Bakit tayo nahihirapan? Yan. Kaya nga, sinabi, ang pinadala ng ating Panginoon, padadala ko sa iyo para paalala sa inyo kung ano yung aking itinuro para hindi nyo makalimutan. Yun, Pagka ipinaalala ng Holy Spirit, the next thing is that we will be reminded that we are weak. We need to accept Jesus as our Lord and Savior para makakawala tayo ron sa tinatawag na chain of sin. Kasi habang nandun tayo, mahihirapan tayong sundin yung mga utos ng Diyos. Kasi ang ginagawa ng demonyo is to confuse us. I-lead tayo dun sa mga worldly lures sa mundo. Pagka sinabi mo successful, that means marami kang mga possessions, marami kang kayamanan, you are powerful, di ba? At sikat ka, kilala ka. They are being misled. So the Holy Spirit will remind us na mali na yung iyong tinatahak na pag-iisip, yung diwa ng iyong pag-iisip ay mali na. Amen. God sees your heart. Yes. Amen. Okay. So, see you again tomorrow in our coffee time with God. Yes.